Isayas Kabanata 13, Paparusahan ng Diyos ang Babilonya. Narito ang isang pahayag mula sa Diyos tungkol sa Babilonya, sa isang pangitain na nakita ni Isayas na anak ni Amos. Itayo mo ang isang bandila sa tuktok ng burol. Isiga sa mga kawal ang hudyat ng paglusob. Lusubin ang mga pintuan ng palalong lunsod. Inutusan ko na ang aking mga piling kawal. Tinawagan ko na ang magigiting kong mandirigma. Malalakas sila at masisigla, upang ipalasap ang aking galit. Pakinggan ninyo ang nagkakagulong ingay sa kabundukan. Dahil sa dami ng tao. Pakinggan ninyo ang ugong ng mga kaharian. Ng mga bansang nagkakatipon. Inihahanda na ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ang kanyang mga hukbo para sa isang digmaan. Dumarating sila buhat sa malayong lupain. Buhat sa dulo ng daigdig. Dumarating na si Yahweh, upang wasakin ang buong lupain dahil sa kanyang puot. Manangis kayo sapagkat malapit na ang araw ni Yahweh. Darating na ang araw ng pangwawasak ng Diyos na makapangyarihan. Sa araw na iyon, manghihina ang lahat ng kamay. Manlulapaypay ang lahat ng tao. Ang lahat ng tao'y masisindek. At manganginig sa takot. Makadarama sila ng paghihirap, tulad ng isang babaeng mangganganak. Matatakot sila sa isa't isa. Mamumula ang kanilang mukha dahil sa kahihiyan. Dumarating na ang araw ni Yahweh. Malupit ito at nag-aalab sa matinding puot. Upang wasakin ang lupain, at ang masasama ay lipulin. Hindi na magniningning. Ang liwanag ng mga bituin sa kalangitan. Magiging madilim ang araw sa pagsikat. Pati ang buwan ay hindi na magsasabog ng liwanag. Paparusahan ko ang daigdig dahil sa kasamaan nito. At ang masasama dahil sa kanilang kasalanan. Wawakasan ko na ang pagmamataas ng mga palalo. At puputulan ko na ang kayabangan ng mga walang awa. Kaunti lamang ang aitit-ire kong tao. At magiging mahirap pa silang hanapin kaysa gintong lantay na galing sa Ophir. Kaya nga ayayanigan ko ang kalangitan. At ang lupa ay malilihis sa kinalalagyan nito. Sa araw na isinabog ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ang kanyang matinding puot, parang usang hinahabol, parang tupang walang pastol. Ang mga tao'y babalik sa kani-kanilang bayan. Sila ay tatakas pabalik sa sariling lupain. Ang bawat mahuli ay papatayin sa pamamagitan ng tibak. Sa harapan nila'y, luluray-lurayin ang kanilang mga sanggol. Lilimisan ang mga ari-arian sa kanilang mga tahanan. At ang kanilang mga asawa'y pagsasamantalahan. Sinabi pa ni Yahweh, ipasasalakay ko sila sa mga taga-Media, mga taong walang pagpapahalaga sa pilak, at di natutokso sa ginto. Papatayin nila sa pamamagitan ng pana ang mga kabataang lalaki. Hindi nila kahahabagan ang mga sanggol at mga bata. Ang Babilonya, na pinakamaganda sa mga kaharian. Ang kayamanang ipinagmamalaki ng mga taga-Babilonya, ay pababagsakin ng Diyos, tulad sa Sodoma at Gomora. Wala nang taong maninirahan doon kahit kailan. Wala nang Arabong magtatayo ng tolda roon. Wala nang pastol na mag-aalaga ng tupa doon. Mga hayop na maiilap ang mananahan doon. Taitirhan ng mga ostris ang kanyang mga bahay. Pagtataguan ang mga iyon ng mga ostris. At maglulandagan doon ang mga maiilap na kambing. Aatungal ang mga hyena sa kanyang mga tore. Aalulong ang mga asong gubat sa kanyang mga palasyo. Nalalapit na ang wakas ng Babilonya. Hindi na siya magtatagal.